Hindi raw kailangan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng tulong ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa umano'y warrant of arrest niya mula sa International Criminal Court. Nilinaw din ni Duterte na wala siyang planong patalsikin sa pwesto si PBBM. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ilang araw matapos banatan ng mga Duterte si Pangulong Bongbong Marcos, iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na wala siyang planong patalsikin si PBBM. Sinabi niya yan sa isa niyang panayam sa radyo kasama si dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. I am not for the ouster of Marcos. Marcos was elected for this specific period of huwag natin tanggalin dyan because that is the free will of the people. Ayan. Di ba ito yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo? Di ba? Ito yung paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo na laging sinasabi yan ni Pangulong Duterte. Ilang beses ko nang narinig sa kanya yan na wala naman siyang planong tanggalin si Marcos at gusto niyang matapos. Ayaw niya ng revolusyon. Bakit? Sinabi niya yun eh. Sinabi niya pa nga sa amin. Hindi ko alam kung nakasama doon sa interview namin. Pero sinabi niya kasi, hindi maganda. Tayo ay nasa isang demokrasyang bansa. Hindi maganda kung pipilitin tanggalin ng isang pangulo dahil lamang sa maliliit na issue. Kasi ang tingin niya, maliit pa rin po yung issue para, hindi pa sapat ang dahilan para tanggalin po si Pangulong Marcos. Okay? Hindi pa sapat. Malay mo sa dating panahon. Di ba? Easy lang. Kalma. Hindi, yun po talaga ang totoo. Dahil siyempre, parang sinasabi niya, binoto yan ng taong bayan, o kung ano man ang mangyari, kasalanan yun. Walang gano'n. Joke lang yun. Hindi naman sinabi ni Pangulong Duterte yan. Ang sinasabi lang niya, kailangan natin pairalin ang demokrasya. Okay? Kaya nga, naiinis siya doon sa PI. Kasi the PI will remove the power from the people to vote for their president. Yun po ang sinasabi ng ating Pangulong Duterte. Yung PI na yan, kung sino man yung mamumuno sa atin, tinatanggalan niya ng kapangyarihan. Dahil sa kanya, democratic country tayo, dapat hayaan natin ang botohan kung sino yung Pangulo. Diba? Yan yung sinasabi niyang paulit-ulit. Dapat hindi ho mangyari na matanggal ho si Marcos ng ganun-ganun lang, nang walang sapat na dahilan. Yun po ang sinasabi ni Pangulong Duterte noon pa man. Okay? Ayaw niya po ng isang revolusyon, isang kudeta, ayaw niya po niyan. Kasi alam nyo, sinabi rin niya sa isang interview niya na kung gusto ko talaga ng revolusyon, di sana ginawa ko na nung panahon na ako ang presidente. Kasi doon pa lang, pwede na siya mag-declare ng revolutionary government. Ano ibig sabihin nun? Siya na lang ang gobyerno. Yun ang revolutionary government. Ako lang ang gobyerno, tanggal ang judiciary, tanggal din ang mga legislative. Wala, ako lang. Tapos aayusin ko yung konstitusyon. Yun yung revolutionary government. Which is, kaya niyang gawin yon noong panahon na siya ho'y Pangulo. Bakit to? Siya ho ang commander-in-chief ng army, ng mga militar, AFP. At ganun din, siya rin po ang chief ng head naman ng kapulisan. Di ba ho? So, alinaw ho na sinasabi ni Pangulong Duterte. Marami lang ho talagang nagmi-misinterpret po nito at tila sinasabing gusto niyang alisin. Kaya nga paulit-ulit natin sinasabi yan dito, nililinaw natin, paulit-ulit natin sinasabi yan, na si Pangulong Duterte ay against doon sa PI. PI ang pinakapunot dulo nito. Kaya nga ang pinakasolusyon, gusto nyo na magkaayusan, talaga, itong gobyerno na to, tanggalin nyo si Romualdez. Yan to ang totoo. Panoorin natin. Kaugnay naman ang kanyang kaso sa International Criminal Court o ICC, sinabi ni Duterte na hindi niya kailangan ng tulong ni Pangulong Marcos. Wala rin daw kinalaman si PBBM sa ICC. Let me be very clear on this also. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. Mr. Marcos. Okay, malaman yun. Has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I'm not asking for his help.
He was not the one who asked the ICC to come here to investigate. Nilinaw din niya yan na wala hong kinalaman si Marcos sa ICC. Okay? Kasi meron lang talagang mga elemento na nagpapapasok dito sa ICC. Alam na natin kung sino yung mga yan, no? Di ba, Remulla? Ay, hindi pala. Kaya nga, actually, ang mga dilaw, yan ang mga nagtutulak talaga dyan. Sila Trillanes, sila Carpio, yan yung mga nagtutulak talaga niyang ICC na yan. As a matter of fact, I am not asking for his help. He was the one who asked the ICC to come here to investigate. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Yan. So, dyan pa lang, kitang-kita nyo na ang pagiging leader talaga ni Pangulong Duterte. Hindi ko kailangan ng interference ng presidente. Wag na siyang Anyway, sinabi naman niya, yan ang yun eh. Di ba sinabi naman niya na hindi niya papapasukin unless tulad din niya ng bigas. Di ba? Malay mo, tulad din niya ng bigas. Di ba? Malay nyo, tulad din niya ng bigas na 20 pesos pero iba naman pala yung nangyari. Baka ganun din yung ICC. Kunwari, hindi papasukin pero papapasukin. Hindi natin alam. Pero ang malinaw, Marcos stated literal na hindi papapasukin ng ICC. Pero, ngunit dapat subalit, merong ako narinig kay Rocky na napakaganda na sinabi niya. Okay? May sinabi si Rocky na napakaganda na nakakatuwa. Bakit to? Ang sabi niya po doon ay since nagbigay naman ng pronouncement si President Marcos na hindi pa papasukin ng ICC, pero yung mga nakapaligid daw ay talaga namang makulit, matigas ang ulo. Ang suggestion ni Roque, dapat mag-order si Marcos o gumawa siya ng executive order ordering all the agencies of the government na hindi papayagan ng ICC. Alam mo, magandang suggestion yun, sa totoo lang. Napakagandang suggestion yun. Dapat talaga mag-issue kasi iba yung ganito sa nag-issue ng executive order si Pangulong Marcos na iba kasi yun pag sinabi niyang walang agency, walang departamento ang makikialam at papapasukin ang ICC. Alam mo, maganda yun. Sa totoo lang. Alam mo, Mr. President, if you do that, naku, maniwala ka, isang bonggang palakpakan na nga abutin mo sa akin. Hindi, totoo yun. Yung sasabi, anyway, sinabi mo naman di ba? Sinabi mo naman, for 100 times, hindi pa papasukin ng ICC, walang jurisdiction yan sa atin. Ang problema kasi, Pangulong Marcos, ito ang lagi niyong isipin, maari sinasabi niyo yan, pero ang titigas ng ulo ng mga nasa ilalim ninyo. Di ba? Ang titigas ng ulo ng mga nasa ilalim ninyo, maganda yung suggestion kasi ang nangyayari ngayon, puro ganon, yung mga nasa paligid. Ang daming sinasabi, gulo-gulo. Mas maganda if talagang order yan, EO. Walang hindi papahintulutan ng ICC. Kasi yun po ang tama. Alam nyo, Pangulong Marcos, hahangaan kayo ng taong bayan pag ginawa nyo yan. Maniwala ko kayo sa akin. Sigurado ako that's a good step to somehow magkaroon ng smooth na relationship with the Duterte if nangyari yun. Kasi doon, medyo may stand kayo na clear. Tama, mali. Ibig sabihin talagang strong stand. Hindi. Siyempre, mababatikos kayo. Definitely, babatikusin kayo ng mga pinklawan, babatikusin kayo ng mga dilawan na bakit kailangan pa iio. Pero, if your relationship with VP Sara Duterte is sincere, do it for her. Yun lang. Yun lang sa akin. Kasi nobody is wishing na
magkagulo. Kahit po ako, di ba, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo yan, ayoko ng gulo. Ayoko magkaroon ng revolusyon, hindi maganda yan. Alam mo yung mga nagnanais ng revolusyon, pasensya na ho tamaan na ho ang magagalit yung mga masasaktan, pasensya na. Yung mga nagnanais ng revolusyon kasi hindi sila kasali. Yan ang totoo. Alam nyo ba na napakahirap sa sitwasyon ng mga sundalo ang revolusyon at sa mga kapulisan? I-rewind nyo, yung mga matatanda dyan, alam ko marami matandang nanonood dito. Alam nyo nung panahon na nagkukudita, yung panahon ni Cory, naalala nyo? Ay yung mga sundalo doon hindi nagbabarilan, nagpuputukan lang. Kasi siyempre, hindi nila kayang, alam mo yun, yung nagkakaroon ng kudita noon nagbobombahan, tapos nagbabarilan. Wala nga na ano Wala nga na ano kasi nga, ang nangyayari, ayaw nila. Yung bangayan ng taong bayan, ayaw nila as much as possible kasi tandaan nyo, pare-pareho tayong Pilipino. Ito mga sundalo na ito, naiipit lang kasi nauutusan Diba? Nautusan dito. Tapos, ito naman, hindi na satisfied. So, kaya tuloy nagkakaano. Pero at the same time, ayaw naman nilang patayin ng isa't isa. Tama? Kung meron man, si Trillanes na siguro talaga panggulo Dapat na matagal na in-exile yun So, anong dito? Maganda ho magkaayusan. Ako, pabor ako Pabor ako na magkaayusan. Hindi dahil sa kung anong paman Hindi. We should focus on issues na kailangan. Anong sinabi ko bang hindi na natin i-criticize? No. Sinabi ko bang dapat nang kalimutan yung mga pagkakamali? Hindi. Dapat banatan lahat ng pagkakamali. Unahin si Romualdez. Yan ang totoo. Kasi sa totoo lang, meron tayong malaking problema na napapalagpas. Yung bangayan ng Senado at saka House, ay grabe hindi maganda. Dahil doon sa bangayan nilang yun, sigurado ko ipit na ipit yung mga batas na dapat ipasa. Grabe na Ano na bastusan na ika nga. Bastusan na yung first, ewan ko parang first time kong nakakita ng bastusan literal ang nangyayari sa House at saka ng Senate. Sino ho ba ang punot dulo niyan? Tanong natin kay Speaker. Sa issue naman ng arrest warrant, mismong sa bibig na ni Duterte nang galing na hindi siya magpapahuli ng buhay sa ICC. They do not have the jurisdiction over the case. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Yan. Alam mo, so ibig sabihin po nito, mahuli nila ako patay, yung sinabi ni Roque, hindi papahuli si Pangulong Duterte ng buhay. So alam mo, doon pa lang, sorry kontrahin ko na naman yung mga ibang mga nag-analyze doon sa magkaibang sinabi ni Panelo at magkaibang sinabi ni Roque. Sa tingin ko may punto si Roque. Kasi kung ano yung sinasabi ni Pangulong Duterte ngayon, yun yung sinasabi ni Roque. Tama, mali, di ba? Nagbanta rin si Digong sa mga susubok na hulihin siya. Kaya pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Linawin natin Hindi niya sinasabi dito yung mga pulis yung ICC ang tinutukoy niya dito. Baka mamaya marami na naman diyang magwawarla-warla dyan. Sasabi nila, ay lalaban sa pulis si Duterte. Gunggong, ICC pinag-uusapan dito. Okay, ICC ICC, wag ko kayong... Kung gusto man sila magtangka talagang pumasok sa polisiya. Unahin ko na sila muna. Kayong mga sundalo. Kaya yan, tingnan nyo. Tumabi muna kayo. Kasi hindi niyo ito away. So tumabi muna yung mga sundalo kasi syempre mga nagbabantay kay Pangulong Duterte. Yung mga PSG. Entitled pa rin po siya sa mga PSG. I think, sabi nga ni Roque ata, 17 or something. Nakalimutan ko na. Hindi ko alam ba't niya binanggit Dapat din niya sinasabi ko ilan ang bantay. I think, sorry. I think 14. 7 at a time.
kaya ang sinasabi lang ni Pangulong Duterte dito, tabi kayo, hindi nyo to away. Hindi ako papahuli dito sa mga ICC na to. Kung sakaling merong umaresto sa akin dito, hindi ako pahuhuli. Talagang babariling ko kayo. Yun ang sinasabi niya. Hindi, alam nyo, ano natin to i-contextualize natin. Kasi tandaan ninyo, di ba, yung kinikwento nga nung in-interview na ICC, na kahit si Putin, di ba, naglabas ng warrant ang ICC, pero hindi naman nila ma-serve kay Putin eh. Subukan nila. Di ba? Napanood ko yan eh, yung buong interview nung abogado na medyo, I think lawyer siya sa ICC or something. Sinasabi niya nga, depende pa rin yan eh. Depende talaga yan sa gobyerno eh. Kahit pa maglabas ng paulit-ulit na warrant o subpoena ang ICC, kung hindi naman ipapatupad ng gobyerno, walang mangyayari. Ayon kay Yan, sabi nito. ICC Assistant to Counsel, Attorney Cristina Conti, gumugulong pa rin ang investigasyon ng ICC. Pero kumbaga sa Pilipinas, nasa preliminary investigation pa lang daw ito. Maaari naman daw maglabas ng arrest warrant ang ICC. Ang warrant of arrest ay maaaring i-issue talaga ng International Criminal Court kapag panahon na at kumbaga eksakto na kailangang mag-cooperate ang isang akusado o isang iniimbestigahan sa investigation or kapag siya ay kakasuhan na magsisimula na ang trial. So it is more like a summons o patawag na, sige nga, can you shed light on what happened or what you did? Ayon naman kay Solicitor General Menardo Guevara, nagbaba ng direktiba si Pangulong Marcos na tanging Philippine National Police at ibang law enforcement officers lang ang otorisadong maghain ng arrest warrant sa bansa. Sa ngayon, wala raw nakikipag-ugnayan sa SOLGEN na kinatawan ng ICC tungkol sa umano'y arrest warrant laban kay Duterte. So nilinaw ni Pangulong Marcos, ang nilinaw niya, yung binaba niyang kautusan, pulis lang at NBI ang pwedeng umaresto, yung mga uniform personnel. Pero, ngunit, datapwat, subalit, kaya nga paulit-ulit natin sinasabi, Mr. President, ang i-issue ninyong executive order ay yung hindi papapasukin ang ICC. Di ba ho? Sana, Mr. President, ganun ang inyong i-issue. Kasi yun naman po ang sinasabi ninyo eh. Di ba? Yun naman po ang sinasabi nyo. Pero nauna nang sinabi ng PNP na hindi nila ipatutupad ang arrest warrant para kay Duterte sakaling may ilabas ang ICC. Malinaw na malinaw po ang sinabi ni Pangulong Duterte na pareho naman nung sinabi ni Roque na hindi talaga siya papahuli ng buhay. Okay, so malinaw po yan. At sana, medyo makinig-kinig ho yung ICC kung ayaw ninyong mabutasan.